Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH at magandang hapon din sa mga OFW natin sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Medyo may kaguluhan na naman dyan sa rehiyon na yan, kaya payo natin, mag-ingat lang at magdasal at always place the first priority ay ang safety. So, paalala natin yan doon sa mga minamahal natin mga OFW. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti, paki-press ang like button at if you like this video, paki-share naman, and then if you are new to this channel, paki-subscribe. And you can also press that notification bell so that anytime I have a new podcast or new broadcast dito sa Justin Talk News PS, you will be immediately notified. So maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayon dito sa Justin Talk News PS. Ang aftermath ng hearing kahapon, day 9 sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Nung bago pa dumating ang pag-testify ni Matibag, maraming nagsasalita na ito malaking pasabog. Pero parang parang paputok na supot, hindi pumuputok yung sinabi niyong pasabog na yun. In fact, parang bumaliktad pa yung pangyayari, at ito naging disadvantageous sa prosecution sa tingin natin. Kasi maraming mga there were moments talaga doon na prove natin na napakahina talaga ng nila ebidensya. At the same time, yung mismong mga nag-prosecute ay mahinang klase. They have not come up to the standards na talagang mapatunayan na may kasalanan si VP Inday Sara. Ngayon, ito si Director Matibag laging nagpapalutang na words na what we call this kinetic force. Meron daw kinetic force. Ito daw ay na-influensyahan ni VP Inday Sara, kaya tulad kay VP Sara, meron daw masamang balak para sa Pangulo. Itong kinetic force daw na ito ay posibleng mga supporters ni VP Inday Sara. Alam nyo, Director Matibag, pinaganda mo lang words na kinetic force. Pero kung titingnan natin kung ano ba talaga yung ibig mong sabihin sa kinetic force na yan, yan ang mga taong diskontento. Bukod sa diskontento, nagagalit sa pamahalaan nito dahil sa sobrang kapabayaan, pagnanakaw, pangdarambong ng pamahalaan na ito, at walang bahala sa mga pangailangan ng ating mayang Pilipino, sa karamihan ng taong bayang Pilipino. Kung gusto malaman ang numbers kung ilan yan, staggering number yan. Ang bumuto kay VP Inday Sara is 32 million. The highest ever elected na Vice President sa sa history ng eleksyon sa ating bansa simula pa tayo ay naging republika. Yan ang pinakamataas na nakamit ng isang kandidato dito sa national position. Wala pang nakapantay niyan. Ngayon, 32 million yan. Itanong mo ngayon, ilan kaya ang sumusuporta kay VP Inday Sara sa pagka-ngayon? Kung ibase natin sa survey, 57% ang approval rating ni VP Inday Sara. Kung direksyon nating i-compute yan sa population ng Pilipinas, ilagay na lang natin 50%.
Ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? 120 million. So, roughly 60 million ang sumusuporta kay VP Inday Sara. Almost one half of the population. Or more pa, dahil may 7% pa. Oh, gaano ba karami yung 7%? That is precise, that is around 84, 8,400,000. So, i-add mo yan dyan. That's 58,400. Ganyang karami ang sumusuporta ni VP Inday Sara. 58.4 million Filipinos. Ngayon, sabihin mo na itong ginawa ni VP Inday Sara ay isang destabilization, isang act of sedition, dahil sinasabi niya yan na gurgurin niya yung Pangulo. Di ba maraming Pilipino na yan din ang pakiramdam? Bakit natin nasabi yan? Sa mga rally, maraming mga nagtalumpati, mga ordinaryong Pilipino, na bukod sa pag-resign, gusto nilang mawala na yung presidente. Dahil kahit anong sabi nila na mag-resign, hindi talaga bumaba sa pwesto. Kahit anong reklamo ng taong bayan, hindi talaga, walang hiya, hindi talaga natablan ng hiya. Kaya ayaw bumaba sa pwesto. Bakit ang mga tao nagagalit? Hindi mo ba alam, NBI Director Matibag, kung naka-encapsulize ba kayo dyan sa inyong mga kwarto sa NBI? At lalo na ito si Claire Castro. Hindi nyo ba alam kung anong sentimento ng mga taong bayan? Titingnan lang ninyo yung survey. Bakit umabot ng ganyan? Nag-negative pa, 59 si Bangag. Bakit ganon? Gaano ba ka dismayado, kagalit ang mga tao kay Bongbong Marcos? Grabe na sukdula na ang galit ng mga tao dahil nga sa sobrang pagnanakaw. Hindi nahahayag kung sino itong mga taong nagnanakaw. Patuloy pa rin ang pagnanakaw. Wala namang nakikita nating ginagawang mga proyekto na magpaunlad sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Wala siyang simpatiya doon sa mga naging biktima ng bagyo, naging biktima ng lindol. Ang sabi ni Claire Castro, ano magagawa ng presidente? Hindi naman niya kontrolado kung kailan darating ang lindol, kung kailan darating ang baha, or kailan darating ang bagyo. Nakita niyo ang kahunghangan. Wala kaming sinabi na pigilan ni BBM ang bagyo, pigilan ni BBM ang lindol. Ang sinabi namin, tumulong man lang siya doon sa mga biktima. Saan ba siya na nangyari yan? Nakiramay ba siya sa mga taong naging biktima ng mga pangyayaring ito na nagdulot ng pangamba at takot sa mga tao, na nangamba sila na mawalan sila ng buhay dahil sa mga kalamidad na ito? Nasaan ba yung Pangulo? Wala man lang pinakita na pag-suporta sa mga taong nasa ganitong mga disaster. So anong masasabi natin sa mga yan? Anong maging resulta niyan? Anong maging pag-iisip ng mga taong bayan sa ginagawa ng Pangulo? Sa lahat ng mga kamalian at sa lahat ng ginagawa niyang kabalastugan, lalo na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, matutuwa ba yung mga tao? Siyempre magagalit lahat. Kaya yan ang sinasabi mong kinetic force. Kung tanungin mo, may isa daw na
sumisigaw na barili na yan, barili na yan. Sa sobrang galit ng mga tao, yun ang naiisip nila. Pero I doubt kung gagawin nila yan. Kasi hindi naman ugali ng mga Pilipino yan. Except kung mayroong nakadroga dyan. Or sobra ng impluensya. Tulad nung mga bata dyan sa Tacloban na namaril ng kanilang mga kaklase. At ito, ibintang mo kay BP Inday Sara. Si BP Inday Sara, linabas lang niya ang sentimento ng mga tao. Anong totoong kalagayan ng mga Pilipino? Yun ang linabas niya. Kaya ito, bunga ito sa kawalang bahala, pandarambong, pagnanakaw ng pamamalaang ito sa pamumuno ng isang bangag na presidente. Kaya galit na galit ng mga tao. Yan ang kinetic force. Yan talaga ang dapat kayong mabahala. Kasi kung nasa sukdulan na yan at maramdaman ng mga tao na talaga hindi tinutugon ang kanilang mga kanilang reklamo sa pamahalaan, talagang naaabot sa sukdulan. At yan ang sukdulan na mangyayari. Sana naman hindi sila mag-alsa ng mga taong ito at hindi aabot tayo sa magulong parte ng ating kasaysayan na nagkaroon na ng chaos at kaguluhan sa ating bansa. Dahil nga sa pagmatigas ng Pangulo na hawakan pa rin ang pwesto kahit na wala ng tiwala at nagagalit na mga tao sa patuloy niyang pamumuno. At ito, same way doon sa mga departamento tulad ng NBI, DOJ, na mga weaponized department, ginagamit ng Pangulo para apihin ang kanyang mga kalaban sa politika. At yun ang nangyayari, kaya umabot kay BP Inday Sara yan. Yung mga sinasabing parameters ni Matibag na yan na nagbigay ng ebidensya sa mga sinasabi ni BP Inday Sara na banta daw, according to their parameters, yung mga bagay na makapag-conclude kabigay ka ng konklusyon na talagang grave threats yung ginawa ni BP Inday Sara. At yan ay betrayal of public trust. Bakit hindi mo gamitin yan doon sa nagbanta kay BP Inday Sara? In the first place, nagkapagsalita si BP Inday Sara dahil may banta siya. Sino bang nagbanta sa kanya? Di ba ang binabantaan niya yung papatay sa kanya? Di si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta at saka si Martin Romualdez. Dapat iimbestigahan din ninyo yan. At gamitin mo yung 5 parameters. Tulad ng may violent nature ba si BBM? Meron ba siyang mga ginagawa in the past na magpatunay na pwede niyang magagawa yan kay BP Inday Sara? Pagpakulong na lang sa kanyang ama, si ex-president Rodrigo Roa Duterte. Isang katunayan na talaga itong si BBM ay may violent nature. At may proof na yan ngayon pa lang sa administrasyon na niya. Ilang mga senador ang pinakulong niya, mga kalaban niya sa politika. Sabihin niyo, ombudsman ang napakulong. Sandigan Bayan, ano ba yung Sandigan Bayan? Puro yan mga departamento na ginamit na kasangkapan, isang weapon para apihin ang mga kalaban ng administrasyon. Ngayon ang nangyayari, kasama na yung DOJ, ang NBI which is under the DOJ, ang ombudsman, ang Sandigan Bayan. They are the forefront in the operation against the enemies of the political opponents and enemies of BBM. Gamitin mo yung mga parameters na yan at makikita ko rin na talagang may intention si
BBM na gurgurin si BP Inday Sara. Dahil ayaw nila na maging Pangulo si BP Inday Sara, dahil kung si BP Inday Sara na ang maging Pangulo, sigurado silang makulong sa mga pagnanakaw nilang ginawa. Napakasimple. Tapos si Risa Hontiveros nagtatanong, ano ba itong kinetic force? Hindi mo nakita ang kinetic force? Ang dami niyan. Hindi na 32 million ang bubuto ni BP Inday Sara. Kung 50% ang kanyang approval rating, 57. Ngayon, ang voters natin is expected na maging 70 million ang eligible to vote. So, ang kalahati niyan is 35 million. So, expected na ang boto ni BP Inday Sara kung ngayon gagawin ang election is around 40 million. Paano mabubuwag niyo yan? Yan ang kinetic force na iilan dyan ay talagang nagsisigaw para bumaba na sa pwesto si Bangag. At hindi naman niya mangyari dahil sinabi ni BP Inday Sara na imposibleng imposibleng bababa yan. At hindi siya naniwala ng people power dahil para sa kanya ang problema wala dyan sa streets kung hindi nasa Malacanang. So ang ibig sabihin, sa Malacanang tayo magra-rally kung ganyan. Di ba? Yan lang interpretation ko. Pero hopefully na itong mga gusto natin na regime change ay magiging peaceful ang paraan. Dahil kung hindi peaceful, ang dami ko na witness na mga countries na napaka-bloody ng kanilang pagpalit ng rehimen. Ang pagbabago ng rehimen, pagpalit ng bagong administrasyon ay bloody. Nagkaroon pa nga ng kudita minsan. Hindi lang minsan, lagi may kudita yan para kung magpalit. Kung titingnan mo yung mga events na nangyari sa ibang bansa, particularly dito sa Asia and then some parts of Africa na nag-undergo ng ganitong problema. Sobrang corruption ng pamahalaan kaya humantong sa ganyan. Kaya nga itong sinasabi na kinetic force, yan itong mga tao na sobrang dismayado. Kaya sa ibang bansa they have taken arms, talagang armed revolution ang ginawa para magpalit ng rehimen. At sometimes hindi involved ang civilian, mga military lang, tulad ng Thailand, tulad ng Myanmar, armed kudita, military. Pero yung mga nagkudita dyan, maraming civilian na supporters yan, tulad ng nangyari sa Thailand. Suportado nga siya ng hari. At yung mga blue, red ang sumusuporta sa hari. Ang color coding diyan, pula ang may suporta. Ang yellow yata ang kalaban nila, or yellow ba yun o green. Basta ang sumusuporta sa hari ay ang military na sinusuportahan ng hari diyan sa Thailand. Kaya yan ang ruling power o administration ngayon sa Thailand. Yan din ang sa Myanmar. Pero sa Myanmar, purely military ang pumasok. Merong kukunting mga civilian na sumama sa kanila na dating opposition ni pangalan ng babae nilang na nakakulong ngayon, pangalawang kulong na yan. Pero iba rin ang tulad sa nangyari sa Kenya at African Republic, Central African Republic, kasama talaga ang nag-entice ng military ay ang mga tao. Mga tao ang unang lumabas. Nang paglabas ng mga tao, nahati ang military. Merong pro-government at yung active na mga general. Merong anti-government, pro-people. At pumasok ang mga pro-people, doon silang humawak ngayon ng pamahalaan. Kaya merong
ang Central African Republic merong peace ngayon. Itong sa Kenya naman, people power din yan, pero bloody. Dahil yung humawak ng Kenya, talagang gumagamit ng puwersa. Parang style rin, Iran. Talagang pinagbabaril, pinasagasaan pa nga ng APC, yung mga nagrarally. Ganyan kabigat, kaya patuloy ngayon ang civil strife dyan sa Kenya. Ano pa, yung Burkina Faso naman, talagang galing sa tao yun. Pero yung isa, yung kernel na yan na bata, siya ang namumuno. Pero maayos siya, maayos ang pagkadala niya sa Burkina Faso. Yan, napakatagal ang yaman ng Burkina Faso. Ang daming rare earth dyan, yung ginagamit sa mga chips ng computer na napupunta lang sa France, tulad ng Niger. Kanyan yan, ang Niger naman hindi dumaan yan ng ganyang kaguluhan, mga rally-rally lang yan. Ngayon, itong patuloy ang kaguluhan dyan sa Democratic Republic of Congo, dito sa malapit sa Kinshasa. Pero yung bandang south, yung malapit sa fronting the Atlantic, meron silang lugar na fronting the Atlantic na nagiging tourist destination ng mga Russian, mga Romanian na mga tourist. Maganda na lugar yan. Brazzaville pala ang pangalan ng lugar na yan. Napakaganda, modern siya. Parang rin siya, yung lugar sa Ivory Coast. Modern, then napakaganda ng beach dyan. Parang Boracay din, maputi ang beach. At marami dyang nakabikini na mga puti, na mga tourist. Talo pa ang Boracay. May biyahe dyan ng aeroplot, diretso galing from Russia, diretso dyan. Para yung iba, kung masyadong malamig sa Russia, dyan nagbabakasyon sa Brazzaville na yan. So, yan ang istorya dyan. At ayaw naman natin mangyari yung katulad sa nangyari sa Kenya, na talagang madugo. At na-destabilize talaga yung bansa. After, kung ma-settle yan, mahihirapan din. Dahil ang daming mga negosyante na aalis. At hindi naman basta-basta babalik yung mga yan. Immediately after sa pagtigil ng putok, merong civil war, mangyayari yan, matagal pa yan makabalik. It will take around 2-3 years pa bago makabalik. So maghihirap tayo matagal. Kaya dapat talaga hindi magkaroon ng armed na revolusyon ng mga tao. Pero kung tanongin ni Matibag yung kinetic force, nandyan na eh. Nandyan na ang galit ng mga tao. Hindi pa ba kayo nagigising, Matibag? At gusto mo pang ipalabas na nakakatakot dahil pati si Risa Ontiveros, nakakatakot. Mayroon na mga tao na ganyan, gusto na talagang pabagsakin ang pamahalaan. Matagal na gusto ng mga tao na aalis si Marcos, not exactly na babagsak ang gobyerno, dahil ayaw naman natin ma-disrupt ang function ng government. Dahil yan, ang gobyerno ay ang tao. Sa mga tao yan, hindi naman kay BBM yan eh. Bakit natin idamay ang gobyerno? So siya lang ang dapat talaga mawawala. Aalis yan sa pwesto. Ayaw ko rin naman siya na matigok. Hindi maganda rin yan kung may matigok, baka maging hero pa yan. So dapat aalis na lang siya. That's the only way talaga. Pero sa takot niya, itong mga kasama niyang mga magnanakaw din na nasa Kongreso at saka Senado, ayaw na mangyari yan. Kasi mangyari yan, sigurado silang kulong kung wala na yung presidente. At lalo na ito sina Matibag, sina Buing Remulla, ito sina Bida, ang Sandigan Bayan. Kasi ito, bukod sa nagkaroon sila ng power, nagkapera sila. Yun ang isip nila eh, kung mawala si BBM, may pera na kami eh. Siguraduhin niyo hindi mabawi yan ng pamahalaan. Sa sobrang yung pang-aapi sa kay BP Inday-Sara, hindi makakalimutan yung ginagawa niyo. At saka marami kaming magsasabi niyan. Itong congressman na to, sobrang ginawa nito nung nakaraang administrasyon. Yan,
yung senador na yan. Kailangan paimbestigahan lahat yan ng totoong Blue Ribbon na investigation. So, kung si Marcolita ay kinulong ninyo, hindi natin ibig sabihin na paghihiganti lang yan. Ipatupad ang tamang hustisya. Sisilipin ang lahat ng mga bank accounts ninyo, mga properties ninyo, nasa pangalan nyo, kasama yung mga anak ninyo, asawa, at mga kamag-anak ninyo para matukoy kung saan nyo dinala ang mga ninakaw nyo mga pundo ng pamahalaan. Hindi lang sa flood control. Dapat magkaroon na tayong ganyan kasi hindi yan nangyari kay President Duterte. Nakalain kasi namin noon na ganyan ang gagawin niya, kaya maraming tumatawag ng revolutionary government para makita, kasi ang daming nakawan nung kapanahon ni Noynoy Aquino. Kung maalala ninyo, yan si Abad, di ba, yung finance secretary yan, ang daming mga kabalastugan dyan. Siya ang, kung hindi ako nagkakamali, sa PDAC, siya ang namumuno dyan sa PDAC. Kaya nga, mayroon pang issue no, na kasama si BBM dyan sa PDAC na scam. Na yan ang binubunyag ni Chavez Singson. Walang naimbestigahan kasi si Duterte ayaw niya ng ganyan. Kung ano nangyari nung nakaraan, kalimutan na. Kaya ang tendency kasi sa mga ganyang sistema, babalik yan, mamimihasa. Tulad na nangyari kay Marcos. Isipin mo yung nangyari sa kanilang pamilya na nag-asylum. Sabi nila kinidnap silang Amerikano, asylum yun sa Hawaii para makaiwas lang, pero walang nakakulong sa kanila sa sobrang pagnanakaw nila ng ginawa nung rehime ng kanyang tatay. Walang nakakulong kahit isa. Si Milda, ang daming kaso, hindi makulong-kulong. Nagugulat nga ako, bakit ganon? Meron na palang warrant niya ng kapanahunan ni President Duterte. Ilang counts ba yun? Na sigurado mabubulok na lang siya sa kulungan. Pero out of mercy, naawa si President Duterte. Sabi niya, huwag niyang patulan yan. Matanda na yan. Hayaan na lang ninyo yan. Huwag na ninyong ilabas yung warrant of arrest na Imelda. Kasi nakonvict siya sa corruption na sinampa sa kanya. Kung hindi pa dumating yung rehime ni President Duterte, hindi mangyaring ma-issue yung warrant na yan. Ngayon, marami nga silang kaso na binaliktad lahat ng Sandigan Bayan ngayon. Marami silang mga kaso sa ombudsman. Hindi naman, kahit nabaliktarin nyo yan, dadaan pa rin sa kung merong makahalata niyan, yung mga nagdidemanda, yung mga nag-a-accuse, pwede sila magkaroon ng mga bagong ebidensya, pwede sampa ulit yan kung si BP hindi na Sara maging presidente. Kaya ito yung ano ko kasi itong kinetic effect na yan, napakasimple lang yan. Yan ang pagpakita ng sobrang pagkadismaya, ang pagkagalit ng mamamayang Pilipino sa pamalang ito na sobrang kapal ang mukha. Imagine pupunta si BBM sa ibang mga lugar, yung pag-ikot-ikot kunwari niya dito sa Pilipinas para ibig sabihin, ayun ang laging pinalandakan ni Fidel Castro na masipag daw yung Pangulo, maraming ginagawa. Namasya lang pala. Yun ang turo siya ng mga kanal, tinuturo kasama si Vince Dixon, tinuturo yung mga ilog. Anong nakita mo sa ilog? Isda? Ganyan. Napansin ba ninyo ang daming nagsisigaw sa Pangulo na kung ano-anong mga salita? Meron talaga nagsisigaw din diyan na gurgurin na siya, sigurado sa sobrang galit ng mga tao. Tapos tanungin mo ang sarili mo matibag, nakakatakot. Ang sinabi ni BP Sara, ang nahuwaan yung mga tao, nakita ng mga tao kung naramdaman, na-experience ng mga tao ang kanilang kahirapan at kawalang hiya ng Pangulo na to. Isipin mo, flood control investigation, hinaharangan para hindi siya maturo
kunwari siya ang nag-booking, siya ang nagladlad ng iskandalo na yan sa pagnanakaw para makalusot siya, sabihin natin yan. Ang Pangulo ang nagbulgar niyan kaya hindi siya kasama. Style yan style bulok. Ginagawa na magnanakaw yan. Kunwari sila nagpupunta sa pulis, sinabihin may nagnanakaw doon, kasama pala siya. Siya pa nga ang mastermind. Para makalusot siya, pero hindi naman siya makalusot sa pag-iisip sa mga pag-analisa ng mga taong bayan at sa pakikinig doon sa mga investigasyon na naganap. Nilalaman talaga na siya ang mastermind. Sa testimonya na lang ng mga 18 Marines. Napilit natin makalimutan at hindi natin makalimutan yung mga yan. Pilit nilang makalimutan natin. Hindi mangyari yan. Kaya mga tao galit na galit dyan. Walang napakulong kahit isa. Ang napakulong yung mga nagsusumbong. Si Marcolita, si Jenggoy na ayon sa kagustuhan nila para sa political dyan sa Senado, yun ang nakakulong ngayon. At ito, pag-iipit kay VP Inday Sara. Napakulong na nga nila si Pastor Kibuloy at kasama na si Matindi, si President Duterte. Ngayon, itong isa palang bagay, dumating si Rubio. Sa mga unang kapanahonan, kung may isang opisyal galing sa departamento ng American government, talagang pinapalandakan nila. Talagang lahat na media kino-cover talaga. Dumating si Rubio, walang may press conference, hindi ko talaga nasundan. Kahapon pa ako hanap. Sinasabi lang si Marco Rubio, dumating daw, nagpunta sa Malacanang. Meron bang press conference? Meron bang official na pagsalubong sa kanya? Wala ko nakita. Meron siyang speech na ginawa, pero parang hindi dito. Parang sa Cambodia yata yun, or other Asian nation. Yung nagbigay siya ng 2.5 billion na para sa hindi naman financial aid. Investment. Binigay niya. Saan kaya yun binibigay? Hindi sa Pilipinas. Kulang ako sa research dyan, kaya titingnan ko. Noon, pag may darating na ganyan, talagang binabandilyo nila ng gusto, pinagyayabang nila. Kaya maraming nagdududa. Baka binabantaan na ito totoong banta. O winawarningan, hindi banta, winawarningan si BBM sa mga ginagawa niya sa bansaan ito. Hindi lang yung pagpakulong niya kay President Duterte. Kung hindi, itong pag-manage niya. Ayaw naman ng Amerikano na this will go down into anarchy, magkagulo, magkaroon ng chaos. Dahil ang daming mga apektuhan na intereses niya dito, mga kumpanyang American companies na nandito. Ang daming American na establishments dito na hindi lang hayag, pero hayag naman iba, nakikita naman natin ang daming mga lalaking kumpanya, nasa commodities pa, mga kumpanya na hindi naman 100% Filipino owned. Ang dami. So maraming investment ng Amerikano dito. Kaya ayaw nila mangyari. Kaya maapektuhan. Baka ito nga yung warning ng mga American investors with regard to the present situation ng Pilipinas, na baka ito mahantong sa isang kaguluhan. Dahil ito nga totoong kinetic force. Ang kinetic force yun ang nagpapatanggal ng mga presidente. Yan. Sino ang kinetic force? Ang taong bayan. Ang mga supporters ni VP Inday Sara, lahat-lahat na ayaw sa pagnanakaw ng pamalaang ito. Kaya yan ang kinetic force na kinatatakutan ni Matibag. Yung kanyang pagtestimonya, akala niya nakapanalo, nakadali na sila ng husto. Walang epekto doon. Hindi pa rin nila nakuha ang tamang pag-room kung kamit ba si VP Inday Sara ng betrayal of public trust. Kaya minsan sinasabi na, nung
defense lawyer, yung respondent. Alam mo ba yung trust rating ni VP Inday Sara? Oh. Takbo kagad sila ni Kiko Pangilinan, na hindi naman ibig sabihin na ang mga tao nagtatrust pa rin kasi mataas ang trust rating. Binabaliktad eh. Oh. Di ba yan ang pruweba na may trust kay VP Inday Sara, yung trust at approval rating? O paano ninyo ma-charge ng betrayal of public trust yan? Yung ginagawa daw niya, betrayal daw yun dahil hindi daw ito yung sabi ni Matibag na hindi niya sinunod ang batas, na dapat daw siya he will provide safe security sa ating bansa. Sa tingin ng mga tao, hindi magiging epekto sa security natin kung mamala si Bangag. Kasi nandiyan si VP Inday Sara eh. Hindi naman sa i-depose siya or palisin siya. Kung halimbawa mamatay siya sa sakit niya, ilagay natin. Nandiyan si VP Inday Sara. God's intervention na yan kung mangyari yan. Kung ang dami niyang karamdaman dahil sumisinghot siya eh. Malay natin, one of these days, yun ang mangyari sa kanya. Tuwa na lang ng mga Pilipino. We have not undergone a very chaotic and an anarchy in a revolution that might be an armed revolution that will result into a civil war. Maraming mga madamay na mga civilian na wala namang kinalaman sa problema na yan ng ating bansa. Pero may karapatan silang ihayag kanilang damdamin, ang kanilang sobrang paghihirap sa paghawak ng administrasyon na ito sa ating pamahalaan. So, nakikita natin yung mga pautot na kinetic force, na terminology pa, para lang sabihin na na may plano talaga na pabagsakin. Matagal na mayroong plano in another sistema, hindi yung pagpabagsak na madugo. Yung pagpaalis sa kanya, pagpa-resign, yung mga rally? Ang daming rally. Nagtatanong anong rally yun? Kaya ayaw nga mag-state ng depensa ng anong rally para hindi naman kung sino nag-manage ng rally yun, delikado yun. Hahabulin yan. Hindi masabi ni Binluan na yung rally ng iglesia na mayroong panggigipit. Totoo naman, hindi nga binibigyan ng permit. Kaya napunta ng Liwasang Bonifacio. Kaya puro lang si Matibag. Akala nila tinatakot yung mga tao sa kinetic force. Matagal na yan nandyan. 2022 pa pag upo ni Bongbong, marami nang ayaw sa kanya. At ito na ngayon, almost more than one half of the population ayaw sa kanya. Di ba? Kung ibang presidente yan sa ibang bansa na may hiya at mayroong hindi na delikadesa yan, matter of principle na yan na dapat mahiya tayo. Cultural trait naman sana ng Pilipino yan, pero hindi nangyari sa pamilya na yan. Dahil nga sa paligiran siya ng mga malita gang na ito, kaya yun ang pumipigil sa kanya. So I think itong naratibo natin, ang pag-uusap natin dito medyo mahaba na, so we have to end this discussion. I hope you will support Justin Talk News Page by pressing like, paki-press ng like, paki-share this video, and if you have forgotten or you are new to this channel and you have not yet subscribed, please subscribe. And you can press that notification bell so that anytime I have a new podcast or broadcast or episode, you will be notified in our updated na mga balita dito sa Justin Talk News Page. So maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa lahat. Salamat po. Ingat lang at God bless.